i-convert natin sa paghanga. Kapag nagtatagumpay ang isang tao, huwag tayong mainggit, humanga tayo at magsumikap. Malang araw kaawaan tayo ng Panginoon na maging katulad din tayo niya. Pero never, never pangibabawi ng inggit. Marami sa mga Hudyong sumama kay Maria at nakasaksi sa ginawa ni Jesus ang naniwala sa kanya. Pumunta naman ang ilan sa kanila sa mga Parisiyo at sinabi sa kanila ang mga ginawa niya. Kaya tinipon ng mga punong pari at ng mga Parisiyo ang mataas na sanggunian na Sanhedrin at sinabi, Ano bang gagawin natin? Marami siyang mga ginagawang tanda. Kung pababayaan natin siyang paganito, mananalig sa kanya ang lahat at darating ang mga Romano at aalisin maging ang ating banal na lugar at ang ating bansa. At isa sa kanila si Caifas na punong pari sa taong yon ang nagwika. Wala kayong kaalam-alam. Hindi nyo naiintindihan na makabubuti sa inyo na isang tao ang mamatay alang-alang sa bayan upang hindi mapahamak ang buong bansa. Hindi sa ganang sarili niya sinabi ang mga salitang ito, kundi sa pagiging punong pari niya sa taong yon. Sinabi niya ang propesiyang ito, dapat ngang mamatay si Jesus alang-alang sa bansa, at hindi lamang alang-alang sa bansa, kundi upang tipunin pati ang mga nakakalat na anak ng Diyos upang maging isa. Kaya mula sa araw na yon, pinapasyahan nilang patayin siya, kaya hindi natahasang naglakad si Jesus sa lugar ng mga Hudyo, kundi umalis siya mula roon patungo sa lupaing malapit sa ilang, sa isang lungsod na Ephraim ang tawag, at doon siya nanatili kasama ng mga alagad. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo at umahon ang marami pa Jerusalem mula sa lalawigan bago magpaskwa upang maglinis ng sarili. Kaya hinahanap nila si Jesus, at nang nasa templo sila, sinabi nila sa isa't isa, Ano sa palagay ninyo? Paririto kaya siya? Sa piyesta? Isang mapagpalang araw nawa po ang sumaating lahat. Ngayon po ay narinig natin sa Ebanghelyo kung papaanong ang inggit na nangibabaw kay Caifas ay nag-lead para sa kamatayan ng isang tao. Ang inggit po ay nakamamatay. Pero kung ito ay mai-handle ng mabuti, ang inggit ay magiging mauwi sa paghanga, at yung paghanga na yun ay susuporta sana sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yung kanyang paghanga ay mali, na mislead, mali yung pinuntahan na uwi sa inggit. Kasi ang pumasok sa isip ni Caifas, maaaring madami na kasi talaga yung follower ni Kristo. Dahil dun sa mga previous na pagbasa, kakatapos niya lamang buhayin si Lazaro noong mga panahong ito, at dumadami na yung follower ni Jesus. At yun ang ikinakatakot ni Caifas, na pag ito'y nalaman ng imperyo ng Roma, ay humanga kay Kristo, ay paggigibain ang kanilang templo. At si Caifas po ang pinunong pari noon. Kaya ang kanyang mentalidad noon, kahit masama, kahit inggit yung kanyang nasa sa puso, ang kanyang mentalidad, dumalo yung isang propesiya na sinabi niya na mas maiging mamatay ang isang tao kaysa lahat tayo ay mapahamak. Kasi nga naman, etong si Jesus, pag hindi nila napatay, na pagplanuhang patayin, ay sila yung malilintikan sa Roma. Possible na maggibain ng Roma ang kanilang mga templo, matanggal sila sa posisyon, at si Kristo ang pumalit, dahil possible na may mga Romans na rin kasi na sumusunod kay Kristo, na naniniwala kay Jesus. May mga Pariseo na rin na naniniwala kay Jesus. Kasi nga ganun kalawak ang kapangyarihan ng ating Panginoon, at nakikita nila ang mga himala. Pero yung mga nakaposisyon ng mga Pariseo, mga paring leader katulad ni Caifas, ay nababahala. Kasi nga yun, inggit na yung namuo. Kaya pinlano nila ang pagkamatay ni Jesus. Na bukod sa kanilang plano, ay talaga namang nakaplano sa Diyos na sa katubusan ng ating mga kasalanan, sa ating kaligtasan, nating lahat, plano talaga ng Diyos na magbubuwis ng buhay itong ating Panginoong Jesucristo.
Kasi kung tao lang ang magbubuhis, hindi kayang tubusin ang dami ng ating kasalanan. Kailangan isang Diyos na makapangyarihan upang mabayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi talaga kayang isaksak sa isip ng tao. Imagine, yung dumi ng intensyon ni Kaypas, nahulaan niya yung propesiya na si Jesus ay mag-aalay ng buhay. Mga kapatid, hindi natin alam ang plano ng Diyos. Basta ang dapat nating alamin ay buong pagtitiwala nating ibigay sa Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. At ang hindi dapat mangibabaw ang inggit kasi marami ang mapapahamak at minsan naglilid ito sa kamatayan. Sa halip na inggit, yung ating nararamdaman ay i-convert natin sa paghanga. Kapag nagtatagumpay ang isang tao, huwag tayong mainggit, humanga tayo at magsumikap. Malang araw kaawaan tayo ng Panginoon na maging katulad din tayo niya. Pero never pangibabawi ng inggit. Ang sama sa ating puso. Laging pagmamahal, pagpapakumbaba at paghanga sa mga taong nagtatagumpay. Huwag po na tayong mainggit. Mayroong para sa atin na inihanda ang Panginoon. God bless us all. Life is beautiful. Matagal na rin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong. Isip ko'y lito't gulong-gulong, di malaman kung paano. Di ko alam na sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus balay pag-asa ng buhay. Salamat at may Jesucristo, pag-ibig niya'y laban ng tutong, kadugunan sa mga anak ko. Siya ang pag-asa ng buhay ko. Di ko alam na sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus balay pag-asa ng buhay. Ako ay may mga kaibigan, ligayang anak sa kanila'y kulang. Kasi yan ko ay mabaybabaw, puso'y lungkot ng sinisigaw. Kaya ngayon ako'y nagagalak, dahil sa akin mayroong nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus balay pag-asa ng buhay.